Hindi raw aabuti ng isang taon para makapagpasya ang ombudsman kung may sapat na basehan para kasuhan ang mga inirekomendang usigin kaugnay sa pork barrel scam. Pero nilinaw ng ombudsman na habang sinisiyasat ng mga ebidensya, wala siyang kakayang ipa-freeze ang assets ng mga idinadawit sa kontrobersya. Balitang hatid ni Julio Segovia. Sinimula na raw ng ombudsman ang pag-review sa kahong-kahong dokumento at ebidensyang isinumite ng NBI at DOJ laban sa mga sinampahan ng reklamo kaugnay ng pork barrel scam. Sa kanyang pagsasalita sa Integrity Summit, sinabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na nakita na niya mismo ang ilan sa mga dokumento. Masasabi raw niyang hindi sila aabuti ng isang taon para makapagpasya kung may basehan ng pagsasampa ng kaso sa mga inirekomendang litisin sa plunder. Yesterday, I held a field day going over the documentary evidence, the first batch of documentary evidence submitted by the NBI, and I assure you, you'll be in for a surprise. It's going to take much less. Kabilang ang 3 senador at 5 kongresista sa 38 pinakakasuhan ng Department of Justice ng plunder, graft, malversation of public funds at direct bribery. Nilinaw ni Morales na habang nire-review ang mga ebidensya, wala raw kakayahan ng ombudsman para i-freeze ang assets ng mga taong idinadawit sa pork barrel scam. There is this spurious document which was purportedly issued by me that I froze the asset of a certain person. We're investigating that now because there are people who are so unscrupulous that they invent resolutions or orders. I do not have the right to freeze assets. Sa parehong summit, sinabi ni Commission on Audit Chairperson Grace Polito Tan na makikipagtulungan sila sa ombudsman para makasuhan at umusad ang pagliliti sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Lalo't naniniwala sila sa pamumuno ni Morales. Pagkatapos ng aming mga audit reports, ipapasa namin sa ombudsman at bahala ng ombudsman kung ano ang gagawin doon. Again, that was so sayang kasi parang we found out that a lot of the cases we referred to the ombudsman were either in the doldrums, were dismissed even without our knowledge. Ang Korte Suprema naman, nanindigang mananatiling patas sa anumang paglilitis. Ibinabase raw nila ang lahat ng kaso sa bigat ng ebidensya. The final adjudication of the case alleging misuse of public funds involving an adjudgment of guilt or innocence belongs to the judiciary. It is true. But it can only make a judgment on the basis of the provisions of the Constitution or the law alleged to have been violated, and on the basis of the admissibility and the weight of the evidence. 3 taon ang isinasagawa ang Integrity Summit, isang inisyatibo ng pribadong sektor upang labanan ng korupsyon. Naniniwala ang grupo na hindi lamang sa gobyerno, kundi maging sa pribadong sektor ay mahalaga ang pagkakaroon ng integridad sa pagnenegosyo. Isa ang GMA Network sa mga unang kumpanyang lumagda sa Integrity Pledge at gumamit ng Unified Code of Conduct for Business simula 2011. Ngayon, isa na ang Kapuso Network sa 7 kumpanyang nakakuha ng advance rating sa Integrity Validation mula June hanggang August 2013. Pinagmalaki ko kanina yung ating news and public affairs. I don't think anyone can dispute about the integrity of our people there. Julio Segovia, GMA News.